Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang kwentong susubok sa inyong pananaw tungkol sa pag-ibig at pagbangon? Ako po si Donna at ito ang Tadhana TV. Sabi nila, ang bawat lutuin ay may kwento. Pero paano kung ang pinakamasarap na putahe ay isinilang mula sa pinakamasakit na pagtataksil? Halina't pakinggan natin ang kwento ng isang pusong dinurog, ngunit muling nabuo sa init ng kusina. Amoy kusina kalaya. Ang mga salita ay tila patalim na bumaon sa kanyang dibdib. Malamig, matalas, walang pakundangan. Hindi ka nababagay sa pamilyang to. Parang nabingi si Laya. Ang marangyang sala, ang mga mamahaling muwebles, ang malamig na sahig na marmol sa ilalim ng kanyang mga paa. Lahat ay biglang umikot at nawalan ng kulay. Ang tanging malinaw na lang ay ang mukha ng kanyang biyenan, si Aling Teresita. Isang mukha na puno ng pagkasuklam, amoy kusina. Ang amoy na dati hinahanap-hanap ni Adrian tuwing uuwi ito mula sa opisina. Ang amoy na tinawag niyang amoy ng tahanan. Isusubsob nito ang mukha sa kanyang buhok, yayakapin siya ng mahigpit, at sasabihing iyon ang paborito niyang pabango sa buong mundo. Pero ngayon, nasaan si Adrian? Doon. Nakatayo lang siya sa likod ng kanyang ina, na parang isang anino. Nakatingin sa malayo. Sa kahit saang direksyon, wag lang sa mga mata niyang nagmamakaawa. Adrian? Halos pabulong na tawag ni Leah. Basag ang kanyang boses. Hinawakan ni Aling Teresita ang braso ng anak. Adrian, sabihin mo sa kanya. Ilang segundo nang nakabibinging katahimikan. At nang sa wakas ay nagsalita si Adrian, hindi man lang ito tumingin sa kanya. Sumunod ka na lang, Leah, para walang gulo. Gumuho ang mundo ni Leah. Ang bawat salita ay isang dagok. Ang bawat segundo ng kanyang pananahimik ay isang pag-amin sa lahat ng paratang. Pero, buntis ako, Adrian. Humihikbing sabi ni Leah. Anak mo to, dugot laman mo. Sumingit si Aling Teresita at ang boses niya ay mas malamig pa sa yelo. Wala kaming pakialam. Ang pamilyang ito ay may reputasyong inaalagaan. Hindi namin kailangan ng manugang na amoy, mantika at bawang. Hinila ng dalawang katulong ang mga braso ni Leah. Wala siyang lakas para pumalag. Ang kanyang mga paa ay tila may sariling isip na nagpapadala na lang sa agos ng pagtataboy. Pakawalan niyo ako. Adrian, tulungan mo ako. Pero si Adrian ay nanatiling isang estatwa. Isang estranghero sa loob ng bahay na minsan ay tinawag niyang tahanan. Automatikong napahawak ang dalawang kamay ni Leah sa kanyang sinapupunan. Isang kilos ng ina na gustong protektahan ang kanyang anak mula sa kalupitan ng mundo. Dito na lang siya humuhugot ng natitirang lakas. Kinaladkad siya palabas. Walang damit, walang gamit, walang pera. Tanging ang suot lang sa katawan at ang sanggol na hindi pa isinisilang. Nang marating nila ang malaki at mabigat na pinto, binitiwan siya ng mga katulong. Napaluhod siya sa sahig. Mula sa kanyang kinatatayuan, nakita niya sa huling pagkakataon ang kanyang asawa. Nagmamakaawa ang kanyang mga mata. Isang salita mo lang, Adrian. Isang salita lang at lalaban ako. Ngunit wala. Tumalikod na ito. Kasunod ang kanyang ina. Isang malakas na kalabog. Ang pinto ay isinara ng walang pag-aalinlangan. Ang tunog ng trangka ay tila isang hatol ng kamatayan sa kanilang pagsasama, sa kanyang mga pangarap, sa kanyang buong pagkatao. Doon, sa labas ng malaking gate, sa ilalim ng malamig na gabi, naiwan si Leah. Mag-isa, dinurog, at amoy kusina. Hindi niya alam kung paano siya nakarating doon. Ang tanging natatandaan niya ay ang malakas na kalabog ng pinto. Pagkatapos niyon, para siyang isang basyong nagpatangay sa hangin. Nakasakay na lang siya sa isang jeepney habang ang mga ilaw ng syudad ay dumadaan sa kanyang paningin
na parang mga naglalahong bituin. Ang amoy ng usok, ang ingay ng mga busina, ang siksikan ng mga pasahero. Dati, bahagi ito ng buhay niya. Ngayon, parang lalo lang siyang itinataboy palayo. Bumaba siya sa isang lugar na pilit kinakalimutan ng kanyang mga paa pero kabisado ng kanyang puso. Tondo. Bawat eskinita ay may dalang alaala. Bawat sulok ay may kwento. Dito siya lumaki. Dito siya nangarap. Dito niya unang nakilala si Adrian. Pero ngayon, ang bawat pamilyar na tanawin ay tila isang husgado. Nakaramdam siya ng matinding hiya. Isang kahihiyan na tumatagos hanggang sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Paano niya haharapin ang mga dati niyang kapitbahay? Anong sasabihin niya? Na siya si Laya, ang pinakaswerteng babae sa balat ng lupa na nakapag-asawa ng mayaman. Pero ngayon ay ibinalik na parang isang basahan. Pinilit niyang itago ang kanyang mukha. Hinayaan niyang takpan ng kanyang buhok ang kanyang mga mata. Naglakad siya sa mga anino, umiiwas sa liwanag ng mga poste. Ayaw niyang makita, ayaw niyang makilala, hanggang sa bumuhos ang ulan. Unay pino, tapos ay lumakas. Tila nakikisimpatiya sa kanya ang langit. Ang malamig na tubig ay gumuhitit sa kanyang pisngi. Humahalo sa kanyang mga luhang kanina pa niya pinipigilan. Wala siyang masilungan. At wala na rin siyang pakialam. Hinayaan niyang mabasa siya ng tuluyan. Ang bigat ng tubig ay kasing bigat ng nararamdaman niya. Bawat patak ay isang paalala ng kanyang kabiguan. Sa isang madilim na eskinita, sa tabi ng mga basurahan, bumigay ang kanyang mga tuhod. Napaupo siya sa basang semento. Doon, sa gitna ng walang tigil na ulan, niyakap niya ang sarili at humagulgol ng walang tunog. Tapos na. Ito na ang katapusan niya. Iha? Isang boses, pamilyar. Nag-angat siya ng tingin. Isang payong ang nakatabon sa kanya mula sa ulan. At sa likod nito, isang mukhang puno ng pag-aalala. Aling Corazon? Diyos ko, Lia, anong nangyari sa'yo? Basang-basa ka. Walang tanong, walang panghuhusga. Agad siyang inalalayan ni Aling Corazon na tumayo. Nanginginig ang buong katawan ni Laya, hindi lang dahil sa lamig, kundi dahil sa halo-halong emosyon. Dinala siya ni Aling Corazon sa munti nitong tahanan. Simple lang ito, pero ramdam mo ang init. Binigyan siya ng tuyong damit at isang mainit na tasa ng salabat. Hindi nagsalita si Lia, hindi rin nagtanong si Aling Corazon. Hinayaan lang siya nitong maupo at magpatuyo. Matapos ang ilang sandali, hinaplos ni Aling Corazon ang kanyang likod. Malaki ang utang na loob ko sa nanay mo, Lia. Noong mga panahong walang-wala ako, siya ang kumupkop sa akin. Hindi kita pababayaan. Ang mga salitang yon ang tuluyang bumasag sa natitirang pader sa puso ni Laya. Muli siyang napahikbi, ngunit ngayon ay may kasama na itong pasasalamat. Ngunit hindi pa tapos ang pagsubok ng gabi. Biglang nagsimulang manginig ng walang tigil si Lia. Nagsimula siyang makaramdam ng matinding ginaw. Nang hipuin ni Aling Corazon ang kanyang noo, halos mapaso ito. Nilalagnat ka at napakataas. Humiga si Lia sa maliit na papag, nanginginig at nangingitim ang mga labi. At sa gitna ng kanyang nahihirapang paghinga, sa pagitan ng paggising at pagkawala ng malay, isang salita lang ang paulit-ulit na namumutawi sa kanyang bibig. Nanay, nanay. Sa loob ng 2 araw, ang munting papag sa bahay ni Aling Corazon ay naging buong mundo ni Laya. Halos hindi siya magkamalay. Sa mga sandaling nagigising siya, ang naririnig lang niya ay ang mahinang dasal ng matanda at ang pakiramdam ng basang bimpo sa kanyang noo. Huwag kang bibitaw, iha, paulit-ulit na bulong ni Aling Corazon habang pilit na isinusubo ang mainit na sabaw at gamot sa kanyang mga labi. Para sa anak mo, lumaban ka. Sa 3 araw, bumaba ang kanyang lagnat. Nang imulat ni Lia ang kanyang mga mata, ang una niyang nakita ay ang kisameng gawa sa yero, pamilyar at puno ng mga alaala.
Naramdaman niya ang hapdi sa kanyang lalamunan, pero may lakas na siyang bumangon. Salamat sa Diyos at gising ka na, sabi ni Aling Corazon na may ngiti sa mga labi kahit bakas ang puyat sa mga mata. Inabutan siya nito ng isang basong tubig. Habang nagpapalakas si Laya, ikinuwento ni Aling Corazon ang nakaraan. Dumating ako dito sa Maynila na walang-wala, Lia. Sampid lang sa mga kamag-anak. Ang nanay mo, si Aling Martha, siya ang nagbigay sa akin ng maliit na pwesto para makapagtinda. Siya ang nagpatuloy sa akin noong lahat sila. Tinalikuran ako. Itong utang na loob na to, hanggang kamatayan, dadalhin ko. Tumulo ang luha sa mga mata ni Lia, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa pasasalamat. Ang balita ay mabilis kumalat sa kanilang eskinita. Ang tsismis na minsay nakakasakit, ngayon ay naging daan para sa tulong. Isa-isang nagsidatingan ang mga kapitbahay. Si Aling Bebang ay may dalang isang maliit na bayong ng bigas. Si Mang Tonyo, ang magkakariton, ay nag-iwan ng ilang tali rin ng kangkong at sitaw. May nagbigay ng kamatis, ng sibuyas, ng kaunting isda. Walang mayaman sa kanila, pero walang nagdamot. Napuno ang maliit na lamesa ni Aling Corazon ng mga sangkap ng pag-asa. Nakatitig lang si Laya sa mga ito. At sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming araw, may ibang kislap na lumitaw sa kanyang mga mata. Dahan-dahan siyang tumayo. Hinanap niya ang kanyang lumang handbag, ang tanging bagay na nadala niya, at kinuha mula sa loob nito ang isang maliit at lumanang notebook. Pumunta siya sa kusina. Kinuha niya ang sibuyas, ang kamatis, ang kanyang mga kamay, kahit nanginginig pa, ay alam na alam ang gagawin. Ang tunog ng kutsilyo sa sangkalan, ang tunog ng sangkap na iginigisa sa mainit na mantika, ang halimuyak na unti-unting pumuno sa buong kabahayan. Nag-init muli ang kanyang puso. Nagluto siya ng isang malaking palayok ng sinigang. Ang asim nito ay tama lang. Ang lambot ng isda ay perpekto. Ang lasa nito ay lasa ng tahanan, lasa ng pagmamahal ng isang ina. Wow! Napalingon si Lia. Isang batang lalaki, si Juan, ang bunsong anak ni Aling Bebang, ang nakasilip sa pinto, sinusundan ang mabangong amoy. Ngumiti si Laya, isang totoong ngiti. Gusto mong tikman? Tumango ng mabilis ang bata. Sumandok si Lia sa isang maliit na mangkok at iniabot ito kay Juan. Maingat na hinigop ng bata ang mainit na sabaw. Nanlaki ang kanyang mga mata. Wow! Ate Lia, ito ang pinakamasarap na sinigang sa buong mundo. Ang mga salitang yon, mula sa isang batang walang bahid ng pagkukunwari, ang siyang gamot na kailangan ng kanyang kaluluwa. Natawa siya ng mahina. Habang pinapanood niyang kumain ang bata, napatingin si Lia sa hawak niyang notebook. Ang sulat kamay ng kanyang ina. Ang mga resipeng nagbigay buhay sa kanilang pamilya noon. Isang ideya. Isang maliit na kislap na unti-unting lumalaki. Paano kung ang kusina na dahilan ng kanyang pagkataboy ay siya ring magiging daan para siya ay muling makabangon? Isang karinderya. Maliit lang. Dito mismo sa harap ng bahay. Tatawagin niyang kusina ni Mama. Ngunit kasabay ng pag-asa ay ang pagsampal ng katotohanan. Paano siya magsisimula? Wala siyang pera. Wala siyang puhunan. Tinitigan niya ang kupas na pabalat ng lumang notebook at sa unang pagkakataon, hindi lang resipe ang kanyang nakita, kundi isang hamon. Ang sumunod na linggo ay naging isang blur ng ingay, pawis at pagtutulungan. Ang salitang imposible ay nawala sa kanilang eskinita. Ang lumang kariton ni Mang Tonyo ay naging isang mobile na kusina. Ang ilang tabla na naipon ni Aling Bebang ay naging mga bangko. Ang mga kabataan sa lugar, sa pangunguna ni Juan, ang nagpinta ng signboard. Simple lang ang pagkakasulat, pero buong puso.
Kusina ni Mama. Sa araw ng pagbubukas, ang kaba at saya ay naghahalo sa dibdib ni Lia. Ang buong paligid ay amoy bawang, sibuyas at adobong kumukulo. Ito na, ang simula. Ayan na Lia, ang simula ng bago mong buhay. Masayang sabi ni Aling Corazon habang inaayos ang mga plato at nagsimula ngang dumating ang mga tao. Unay ang mga kapitbahay na gustong sumuporta. Sunod ay ang mga tricycle driver na na-curious sa amoy. Hanggang sa ang munting pwesto nila ay dinadayo na. Grabe, ang sarap ng adobo mo, Lia. Parang luto ng nanay ko. Miss, isa pang ang order ng bopis. Abalang-abala si Lia. Bawat sandok ng kanin, bawat hain ng ulam ay may kasamang ngiti at pasasalamat. Sa gitna ng pagod, nakaramdam siya ng isang uri ng kaligayahan na matagal na niyang hindi naramdaman. Dito, ang pagiging amoy kusina ay hindi isang sumpa. Isa itong karangalan. Sa gitna ng kainan at kwentuhan, isang lalaki ang pumukaw sa kanyang atensyon. Hindi ito taga roon, sigurado siya. Nakasuot ito ng simpleng puting t-shirt at maong, pero malinis tingnan. Umupo ito sa isang sulok, malayo sa karamihan. Umorder ito ng 3 klase ng ulam, adobo, sinigang, at bopis. Pero tigkaunti lang ang kanin. Habang kumakain ang lahat ng may kasamang ingay at tawanan, siya ay tahimik lang. Ang bawat subo niya ay dahan-dahan na para bang sinusuri ang bawat sangkap. Hindi siya nakatingin sa TV o sa ibang tao. Ang matalas niyang mga mata ay nakatuon lang sa pagkain at paminsan-minsan sa kanya. Pinapanood niya ang bawat galaw ni Lia, mula sa pagsandok hanggang sa pag-abot ng sukli. Nakaramdam ng kaunting kaba si Lia, isang kritiko ba ito? O baka naman, Ate Lia, ang galing-galing mo! Sigaw ni Juan na tumatakbo palapit sa kanya. Naputol ang kanyang pag-iisip. Ngumiti siya at ginulo ang buhok ng bata. Kumuha siya ng isang piraso ng bagong lutong lumpiang Shanghai at iniabot dito. Siyempre naman, ikaw kaya ang unang investor ko. Biro niya. Dahil sa'yo, naniwala akong masarap ang sinigang ko. Tuwang-tuwang tinanggap ng bata ang lumpia. Nang muling lumingon si Lia sa sulok, wala na ang lalaki. Nakaalis na pala ito. May iniwan ng itong bayad sa lamesa. Sobra pa sa dapat. Nakahinga siya ng maluwag. Aalisin na sana niya ang mga pinagkainan nang may mapansin siyang isang bagay sa ilalim ng baso. Isang tissue paper na may sulat. Binuksan niya ito. Maikli lang ang nakasulat, pero malinaw at direkta ang pagkakasulat. 2 pangungusap lang. Masarap. Napangiti si Lia at bahagyang kinilig ang kanyang puso. Pero kulang sa sistema. Biglang nawala ang kanyang ngiti. Kumunot ang kanyang noo. Anong ibig sabihin nito? Kulang sa sistema. Ang mga salitang yon ay umalingaw-ngaw sa isip ni Lia sa loob ng 3 araw. Sa bawat paggisa niya ng bawang, sa bawat paghiwa ng sibuyas, naririnig niya ang boses na yon. Nakakainis, nakakainsulto. Sino ba siya para sabihin iyon? Pero sa ika-4 na araw, dumating ang pagsubok. Lia, iha, pwede ka bang magluto para sa binyag ng apo ko? Ang kaptita ng kanilang barangay. Isang order para sa 50 tao at bukas na ito. Hindi makatanggi si Lia. Isang malaking karangalan at oportunidad ito. Opo, Kap. Walang problema. Sagot niya. Kahit ang puso niya ay nagsimulang kumabog ng mabilis. Kinabukasan, ang kusina ni Mama ay naging isang maliit na war zone. Aling Corazon, pocket check nga po yung sinaing. Juan, bilangin mo ulit yung mga disposable plates. Nasaan na yung toyo? Sinong nakakita ng toyo? Kahit anong gawin ni Lia, parang kulang siya sa kamay. Pinagsasabay niya ang pag-adobo, pagminudo, at pagprito ng lumpia. Si Aling Corazon ay tumutulong, pero mas madalas ay nagkakabanggaan lang sila sa maliit na espasyo. Ang mga order para sa regular na pananghalian ay nagsisimula na ring dumating. Saan ako magsisimula?
Bulong niya sa sarili habang tinitingnan ang listahan ng mga kailangan pang gawin. Unti-unti, nararamdaman niyang lalamunin siya ng gulo. At doon, sa gitna ng kaguluhan, isang pamilyar na boses ang kanyang narinig. Kailangan mo ng tulong. Ang lalaki mula sa sulok. Nakatayo lang siya sa gilid, kalmado, pinapanood ang lahat. Sumiklab ang inis at hiya ni Leah. Sino ka ba? At bakit ka nangingialam sa kusina ko? Mataray niyang sagot. Hindi na tinagang lalaki. Sa halip kumuha ito ng apron mula sa sampayan at isinuot. Naghugas ito ng kamay. Kumuha ng sangkalan at kutsilyo. At nagsimulang maghiwa ng gulay. Mabilis. Tumpak. Perpekto ang bawat hiwa. Ang kanyang mga kamay ay gumagalaw ng may sariling isip na parang isang sayaw. Sa loob lang ng ilang minuto, ang isang tumpok ng gulay ay handa na para iluto. Napanganga si Laya. Hindi ako nangingialam, sabi ng lalaki. Hindi pa rin tumitingin sa kanya. Tumutulong ako. Si Aling Corazon. Pakigayat na po lahat ng bawang at sibuyas. Juan, ihanda mo na lahat ng takeout containers. Leah, ako na sa adobo. Mag-focus ka sa minudo. May awtoridad sa kanyang boses. Isang awtoridad na hindi nakakagalit, kundi nakakahawa ng kumpiyansa. Sa isang iglap, nagkaroon ng sistema ang gulo. Ang dating magulong kusina ay naging isang efficient na production line. Bawat isa ay may kanya-kanyang gawain. Nawala ang sigawan, nawala ang pagkakabanggaan, nakahinga ng maluwag si Leah. Habang nagigisa, pasulyap-sulyap siya sa lalaki. Ang galing nito, ang husay. Inamin niya sa sarili, tama ito. Kulang nga siya sa sistema. Dumating ang isang sandali na sabay silang kukuha ng sandok. Nagkadikit ang kanilang mga kamay. Isang segundo lang iyon, pero parang huminto ang oras. Mainit ang kamay nito, pero magaspang, kamay ng isang taong sanay sa kusina. Nagkatinginan sila, parehong nagulat, parehong nailang. Mabilis na binawi ni Leah ang kanyang kamay. Pasensya na, sabi niya, at naramdaman niya ang pag-init ng kanyang mga pisngi. Nang matapos ang lahat at matagumpay na naipadala ang order para sa binyag, pareho silang napaupo sa pagod, tahimik. Salamat, basag ni Laya sa katahimikan. Hindi ko alam ang gagawin ko kung hindi ka dumating. Ako nga pala si Laya. Ngumiti ang lalaki. Isang maliit, pero totoong ngiti. Daniel, saan mo natutunan ang lahat ng yan, Daniel? Ang galing mo. Biglang nagbago ang itsura nito. Isang anino ng lungkot ang dumaan sa kanyang mga mata. Dating chef. Maikli niyang sagot. Mahabang kwento. Tumayo na ito para umalis. Pero bago pa siya makalayo, humarap siyang muli kay Laya. Seryoso ang kanyang mukha. Let me be your business partner. Natigilan si Laya. Ano? Partner mo. Tutulungan kitang palaguin to. Walang bayad. Pag-ulit niya. Gusto ko lang makitang lumago to. Sayang ang talento mo kung hindi maaayos ang sistema. Ang buong barangay ay isang makulay na selebrasyon. Mga banderitas na may iba't ibang kulay ang nakasabit sa bawat poste. Ang malakas na tugtugin mula sa mga sound system ay nagsasabayan sa tawanan ng mga bata at kwentuhan ng mga matatanda. Araw ng pista. At ang sentro ng lahat ng kasayahan ay ang maliit na pwesto ng kusina ni Mama. Sa loob, si Laya at Daniel ay parang dalawang mananayaw na kabisado, ang bawat galaw ng isa't isa. Hindi na nila kailangang magsalita. Isang tingin lang, alam na nila kung ano ang kailangan. Sandok, plato, o dagdag na rekado. Ang sistema ni Daniel at ang puso ni Leah ay nagsama para bumuo ng isang perpektong ritmo. Grabe, Leah, parang hindi kayo nauubusan ng pagkain. Sigaw ng isang mamimili. Salamat sa partner ko, sagot ni Leah. Sabay sulyap kay Daniel na abala sa paggayat. Isang maliit na ngiti ang gumuhit
Sa mga labi nito, nang humupa ang mga tao para manood ng palaro sa kalsada, nagkaroon sila ng pagkakataong magpahinga. Pareho silang napasandal sa pagod, pero may saya sa kanilang mga mukha. Successful, sabi ni Daniel, habang pinupunasan ang pawis sa kanyang noo. Salamat sa'yo, sagot ni Leah. Bakit pala? Bakit mo to ginagawa, Daniel? Tumingin ito sa malayo, sa mga batang naghahabulan. Nakikita ko kasi sa'yo yung pangarap na minsan kong binitiwan. May lungkot sa kanyang boses, pero meron ding pag-asa. Habang naghahanda sila ng panibagong batch ng turon, isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap. Sa pagmamadali ni Leah, sumabit ang kamay niya sa isang supot ng harina. Isang puting alikabok ang kumalat sa hangin at isang maliit na marka ang naiwan sa kanyang pisngi. Ay, ano ba yan? Sabi niya at sinubukang punasan ito pero lalo lang kumalat. Hayaan mo ako na, sabi ni Daniel. Bago pa man makapag-react si Leah, inilapit ni Daniel ang kanyang kamay. Dahan-dahan at buong ingat niyang pinunasan ng harina sa pisngi nito gamit ang kanyang hinlalaki. Biglang tumahimik ang paligid. Ang tanging naririnig na lang nila ay ang malakas na tibok ng kani-kanilang puso. Ang lapit ng kanilang mga mukha, ang init ng kanyang daliri sa kanyang balat. Pareho silang natigilan. Ayan, malinis na, sabi ni Daniel at mabilis na binawi ang kanyang kamay na tila napaso. Umiwas siya ng tingin, halatang nailang. Ngumiti lang si Leah at naramdaman niyang muling namula ang kanyang mga pisngi. Samantala, sa isang mamahaling bar sa Makati, ang ingay ay iba. Ang tunog ng mga basong nag-uumpugan at ang usapan tungkol sa negosyo ang maririnig. So anong plano mo ngayon, bro? Tanong ng isang kaibigan ni Adrian. Narinig ko, medyo bagsak daw ang sales ng bago mong restaurant. Sumimangot si Adrian at uminom sa kanyang baso. It's a temporary setback. Babawi rin. Speaking of restaurants, sabi ng kaibigan niya habang nag-i-scroll sa kanyang cellphone. May nag-viral na post, bro? Check this out. Isang karinderya sa Tondo. Ang ganda ng mga review. Kusina ni Mama daw ang pangalan. Iniabot nito ang telepono. Napatitig si Adrian sa screen. Isang picture ng masayang mga tao na kumakain at sa gitna ng lahat, ang babaeng pilit na niyang winawala sa isip. Celia. Masaya ito. Namumula ang mga pisngi at sa tabi nito isang lalaki. Kusina ni Mama. Amoy kusina. Isang galit ang biglang kumulo sa kanyang dibdib. Isang halo ng inis, pagtataka at... Selos? Hindi. Imposible. It's nothing, sabi niya at ibinalik ang telepono. Just some cheap food stall. Pero hindi na siya mapakali. Matapos ihatid ang kaibigan, hindi siya umuwi. Nagmaneho siya. Ang kanyang mamahaling sasakyan ay dinala siya sa mga kalsadang hindi niya inaasahang babalikan pa. Ipinark niya ang kotse sa isang madilim na kanto. Sapat lang ang layo para hindi siya makita. Pero sapat ang lapit para siya ay makakita. Mula sa bintana ng kanyang kotse, kitang-kita niya ang lahat. Ang liwanag, ang musika, ang tawanan. At sa gitna ng lahat, si Leah. Tumatawa ito sa isang bagay na sinabi ng lalaking katabi niya. Isang tawa na buo at masaya. Isang tawa na matagal na niyang hindi naririnig mula dito. Nanginig ang kamay ni Adrian sa manibela. Dumilim ang kanyang mga mata. Ang babaeng tinapakan at tinapon niya ay hindi umiiyak, hindi nagmamakaawa. Ito ay masaya. At may kasama itong iba. Ang kusina ni Mama ay naging isang institusyon na sa kanilang lugar. Ang bawat tanghalian ay isang masayang gulo. Ang bawat hapon ay puno ng amoy ng bagong lutong merienda. Natagpuan ni Leah ang kanyang ritmo. Natagpuan niya ang kanyang lugar. Isang Martes ng tanghali, habang abala ang lahat, isang puting van ang huminto sa tapat ng karinderya.
Bumaba ang dalawang lalaking naka-uniforme, may dalang mga clipboard at seryosong mga mukha. Sanitary inspection, anunsyo ng isa, habang iniaabot ang isang opisyal na dokumento. Natigilan ng lahat. Ang mga kumakain ay nagkatinginan. Ang masayang kwentuhan ay napalitan ng mga bulungan. Nangunot ang noo ni Leah. Pero laging malinis ang kusina namin. May natanggap kaming reklamo. Anonymous tip, sabi ng isa pang inspektor, habang sinisimulang silipin ang ilalim ng mga lamesa. Reklamo. Ang salitang yon ay parang bombang sumabog sa tenga ni Leah. Nagsimulang manlamig ang kanyang mga kamay. Pakiramdam niya, lahat ng mata ay nakatutok sa kanya. Hinuhusgahan siya. Ang hiya na pilit niyang ibinabaon ay muling umakyat sa kanyang lalamunan. Nagsimulang maghalungkat ang mga inspektor. Tiningnan ng refen ang mga lalagyan ng sangkap, ang paraan ng paghugas ng plato, lahat. Si Laya ay natataranta. Hindi niya alam kung ano ang uunahin. Sandali lang po. Isang kalmadong boses ang pumagitna. Si Daniel. Humakbang siya papalapit sa mga inspektor. Walang bakas ng kaba sa kanyang mukha. Ako po ang namamahala sa sistema ng kusinang ito. Magalang niyang sabi. Lahat ng food handlers namin ay may health certificate. Araw-araw naming nililinis at dinidisinfect ang buong pwesto. Ang mga gulay ay hinuhugasan ng mabuti. Ang mga karne ay nakalagay sa tamang temperatura. Kung mayroon po kayong gustong itanong, handa po akong sagutin. Isa-isang ipinaliwanag ni Daniel ang bawat proseso, mula sa paghahanda hanggang sa paglilinis. Ang kanyang boses ay puno ng kumpiyansa at profesionalismo. Napahanga si Leah. Sa gitna ng kanyang pagpapanik, si Daniel ang kanyang naging pader. Wala silang nakita. Walang nakitang mali. Walang dahilan para isara ang karinderya. Bago umalis, bumulong ang isang inspektor. Sayang ang oras namin dito. Mukhang may gusto lang manira sa inyo. Nakahinga ng maluwag si Leah. Pero ang pinsala ay nagawa na. Kinabukasan, kakaunti ang mga taong kumain. Ang mga dating suki ay dumadaan lang, sumusulilyap, pero hindi humihinto. Ang laso ng tsismis ay kumalat na. Si Adrian, sabi ni Leah kay Daniel habang nakatingin sila sa mga bakanting upuan. Walang tanong sa kanyang boses. Isang katiyakan. Tumango si Daniel. Alam ko. Isang galit na hindi nakikita sa salita ang gumuhit sa kanyang mga mata. Gagawin niya ang lahat para sirain ka. Tumingin si Leah sa signboard na pininturahan ni Juan. Kusina ni Mama. Ang kanyang pag-asa. Ang kanyang panibagong simula. Hindi. Hindi siya papayag. Hindi ako titigil, Daniel. Mariin niyang sabi, mas para sa sarili niya. Lalo na ngayon. Gabi na. Tahimik na ang eskinita. Nag-iimpake na sila nang biglang tumunog ang cellphone ni Leah. Isang numerong hindi nakarehistro. Nag-aalangan man ay sinagot niya ito. Hello? Leah, mahal. Nanigas si Leah. Ang boses na yon. Ang boses na bumulong ng mga pangako at kasinungalingan. Adrian? Ako nga, mahal. Malamig ang boses nito na parang walang nangyari. Narinig ko ang nangyari sa karinderya. Nag-alala ako. Gusto lang kitang kamustahin. Nabitawan ni Leah ang basahan. Ang boses ni Adrian ay parang multo mula sa nakaraan. Bumabalik para guluhin ang kasalukuyan niyang pinipilit buuin. Kamusta? Nag-aalala ka? Nanginginig ang boses niya. Pinipigilan ang galit na kumukulo sa kanyang dibdib. Pagkatapos ng lahat ng ginawa mo, tatawag ka para mga musta? Laya, pakinggan mo ako. Hindi! Sigaw niya, hindi na napigilan ng sarili. Huwag mo na akong tatawagan. Huwag ka nang magpapakita sa akin. Lubayan mo na kami ng anak ko. Binabaan niya ito ng telepono. Buong lakas niyang ibinagsak ang cellphone sa lamesa. Nanginginig siya sa galit at sa sakit. Ang sugat na akala niya ay naghihilom na, ay muling kumirot. Napanood ni Daniel ang lahat. Tahimik lang siya.
Pero ang kanyang mga mata ay nagsasabi ng lahat. Nilapitan niya si Laya at inabutan ng isang basong tubig. "Huwag mong hayaang sirain ka niya," mahinang sabi ni Daniel. "Pero bakit, Daniel? Bakit niya to ginagawa?" Humikbi si Laya. "Wala naman akong ginagawang masama sa kanya." Umupo si Daniel sa tapat niya. Sa unang pagkakataon, nakita ni Laya ang isang napakalalim na lungkot sa mga mata nito. May mga taong hindi kayang makita na masaya ang iba, lalo na kung sila mismo hindi masaya sa buhay nila. Sabi ni Daniel, huminga siya ng malalim. "Alam mo, Lia, may dahilan kung bakit ayaw ko nang bumalik sa kusina dati." Nakinig si Lia. "Mayroon kaming restaurant noon, kaming pamilya, kasaidan, ipinangalan sa tatay ko. Siya ang pinakamagaling na chef na kilala ko. Ako ang sous chef niya. Masaya kami, matagumpay." Isang anino ang dumaan sa mukha ni Daniel, hanggang sa nagtiwala si tatay sa isang business partner, isang kaibigan na tinuring niyang kapatid. Pinagkatiwalaan niya ito sa lahat, pati na sa mga sikretong recipe na minana pa niya sa lolo ko. Isang araw, nagulat na lang kami. May bagong restaurant na nagbukas. Parehong-pareho ang menu, parehong-pareho ang lasa, pero mas mura, mas maganda ang pwesto. Ang partner niya, tinraidoran kami. Nanlaki ang mga mata ni Lia. Nalugi ang kasaidan. Depresyon ang pumatay sa tatay ko, Lia. Hindi kinaya ng puso niya ang katraidoran. Pagkatapos noon, isinumpa ko ang pagiging chef. Isinumpa ko ang mga kusina. Ngayon, naintindihan na ni Lia. Ang sakit na nakikita niya kay Daniel ay kapareho ng sakit na nararamdaman niya. Pareho silang biktima ng pagtataksil. Pero binuhay mo ulit ang passion ko, Lia. Pagpapatuloy ni Daniel, at ngayon ay may bagong kislap sa kanyang mga mata. "Sa bawat luto mo, naalala ko si tatay. Naalala ko kung bakit ko minahal ang trabahong to. Hindi pwedeng manalo ang mga tulad nila, Lia. Hindi pwedeng manalo ang mga manloloko." May kinuha si Daniel sa kanyang bag. Isang flyer. Inilapag niya ito sa lamesa. Lasa ng lahi, ang pambansang kompetisyon sa pagluluto. "Ano to?" tanong ni Lia. "Ito ang sagot," sabi ni Daniel, puno ng determinasyon. "Hindi sapat na manalo lang tayo sa tsismis. Kailangan nating ipakita sa lahat, sa buong Pilipinas, kung sino ka. Kailangan nating patunayan na ang talento at puso hindi kayang nakawin. Sasalihan natin to, Lia, at ipapanalo natin." Napatitig si Lia sa flyer. Isang malaking kompetisyon, mga sikat na chef, mga malalaking restaurant. Sino siya para lumaban doon? Siya lang si Laya, ang babaeng amoy kusina. Pero nang tumingin siya kay Daniel, nakita niya ang paniniwala nito sa kanya. Isang paniniwala na mas malakas pa sa sarili niyang pag-aalinlangan. Dahan-dahan, kinuha ni Lia ang ballpen. Sa isang opisina sa Makati, umiinom ng alak si Adrian habang kausap ang isang contact sa telepono. "Yes, siguruhin mong may slot ako sa lasa ng lahi," sabi niya. "I need this. This is my chance to prove them wrong." Kinuha ni Lia ang registration form at sinimulang punan. Pangalan, Laya de la Cruz. Pangalan ng restaurant, kusina ni Mama. Kinuha ni Adrian ang ballpen mula sa kanyang mamahaling desk at inilagda ang kanyang pangalan sa sarili niyang form. Pangalan, Adrian Montemayor. Pangalan ng restaurant, Montemayor's Cuisine. Hindi nila alam, pero sa magkaibang lugar, sa iisang gabi, pareho silang nagsimulang tahakin ng isang landas na tiyak na magbabangga. Naging abala ang mga sumunod na linggo. Ang kusina ni Mama ay naging isang laboratorio ng lasa. Si Lia at Daniel ay walang tigil sa pag-iensayo at pagpeperpekto ng mga putahe para sa lasa ng lahi. Sa gitna ng pagod, mas lalo silang naging malapit sa isa't isa. Hindi na lang sila mag-partner sa negosyo. Sila ay naging magkakampi sa isang laban. Isang hapon, habang nag-aayos sila ng mga gamit,
Isang itim na BMW ang pumarada sa tapat ng karinderya. Bumaba mula rito ang isang taong hindi inaasahan ni Leah na magpapakita pa sa lugar na yon. Si Adrian. May dala itong isang malaking buke ng mga puting rosas. Ang kanyang damit ay plansado, ang kanyang buhok ay maayos, ang kanyang mukha ay puno ng isang emosyon na hindi pa nakikita ni Laya dati. Pagsisisi. Laya, mahina niyang tawag. Agad na humarang si Daniel. Anong kailangan mo dito? Malamig niyang tanong. Si Leah ang kailangan ko. Sagot ni Adrian, hindi inaalis ang tingin kay Laya. Please, Laya, 5 minuto lang. Mag-usap tayo. Nag-aalalang tumingin si Daniel kay Laya. Tumango si Laya. Sige Daniel, okay lang ako. Naiwan silang dalawa. Ang katahimikan ay mabigat. Para saan yan? Tanong ni Leah. Tumutukoy sa mga bulaklak. Patawad, sabi ni Adrian. At sa unang pagkakataon, nakita ni Leah ang pagiging sinsero sa mga mata nito. Laya, alam kong wala akong karapatan. Alam kong nasaktan kita. Pero maniwala ka, pinagsisisihan ko ang lahat, araw-araw, gabi-gabi. Humakbang ito palapit. Ang totoo, hindi ko kayang mawala ka sa akin, lalo na ngayon na magkakaanak na tayo. Hinawakan nito ang kamay ni Leah. Bumalik ka na sa akin, Laya. Itatama ko ang lahat. Lalayasan ko si Mama kung kailangan. Magsimula tayo ulit. Para sa pamilya natin. Para sa anak natin. Ang bawat salita ay isang patak ng lason na dahan-dahang gumapang sa puso ni Leah. Ang pamilya. Ang salitang minsan ay binuo niya sa kanyang mga pangarap. Ang salitang winasak din nito. Hindi na ganon kadali, Adrian. Sabi niya, kahit ang isang bahagi ng puso niya ay gustong maniwala. Alam ko, sabi nito. Pero hayaan mo akong patunayan. Hayaan mo akong ipakita sa iyo na nagbago na ako. Niyakap siya ni Adrian. Isang yakap na mahigpit. Ramdam ni Leah ang tibok ng puso nito. O baka naman puso niya iyon. Sa isang sandali ng kahinaan, ipinikit niya ang kanyang mga mata. Naramdaman niya ang halik ni Adrian sa kanyang buhok. Isang pamilyar na pakiramdam na minsan ay naging buong mundo niya. Mag-isip ka, Laya. Bulong nito. Hihintayin kita. At umalis na ito, iniwan si Laya na tuliro at naguguluhan. Pumasok si Leah sa loob ng bahay. Umupo siya, hawak-hawak ang ulo. Totoo ba yon? O panaginip lang? Ang pag-asa, gaano man kaliit ay nagsimulang sumibol sa puso niya. Maya-maya, may naalala siya. Ang lumang notebook ng kanyang ina. Kailangan niya itong tingnan. Ang recipe ng kare-kare doon ang isasali niya. Sa unang round ng kompetisyon, pumunta siya sa maliit na aparador kung saan niya ito laging itinatago. Binuksan niya ang drawer. Wala. Napakunot ang kanyang noo. Baka nailipat lang niya. Hinalughog niya ang buong aparador. Wala. Hinalughog niya ang buong kusina. Ang buong bahay. Ang kanyang bag. Wala. Ang notebook, ang pinakaiingatan niyang pamana mula sa kanyang ina, ay nawawala. Napasandal siya sa dingding at nagsimulang manlamig ang buong katawan niya. Inalala niya ang mga nangyari, ang yakap, ang halik sa buhok, ang pagiging malapit nito sa aparador habang nag-uusap sila, ang pagiging abala ng isip niya. Hindi maari. Pero alam niya, sa kaibuturan ng kanyang puso, alam niya ang nangyari. Ang yakap ay hindi pagsisisi, ito ay isang pagkakataon. Ang halik ay hindi pagmamahal, ito ay ang halik ni Judas. Ang tunog ng pagbagsak ng mga kaldero sa sahig. Ang gumising kay Daniel mula sa kanyang mahimbing na tulog. Mabilis siyang bumangon at tumakbo papunta sa kusina. Ang nakita niya ay isang imahe ng lubos na pagkasira. Nakakalat ang mga gamit sa sahig. Bukas ang lahat ng drawer at aparador. At sa gitna ng lahat, nakaluhod si Leah. Napapaligiran ng gulo. Ang kanyang mga balikat ay nanginginig sa bawat hikbi.
Laya, anong nangyari? Ninakawan ba tayo? Nag-aalalang tanong ni Daniel habang nilapitan ito. Umiling si Laya, hindi makatingin ng diretso. Mas masahol pa sa pagnanakaw, Daniel. Basag ang kanyang boses. Kinuha niya. Kinuha ni Adrian ang notebook ni Mama. Isang sandali ng katahimikan. At sa isang iglap, naintindihan ni Daniel ang lahat. Ang biglaang pagdating ni Adrian. Ang bulaklak. Ang yakap. Isang matinding galit ang kumulos sa kanyang dibdib. Isang galit na matagal na niyang hindi naramdaman mula pa noong araw na namatay ang kanyang ama. Pero pinigilan niya ito. Hindi galit ang kailangan ni Leah ngayon. Wala na, Daniel. Tapos na, sabi ni Laya. Ang boses ay puno ng kawalan ng pag-asa. Nandoon ang lahat. Ang mga sekreto ni Mama. Ang mga panukat. Ang paraan ng pagluto. Paano pa ako lalaban? Paano ko palulutuin ang kare-kare? Gusto ko nang sumuko. Sumuko. Ang salitang iyon ang gumising sa diwa ni Daniel. Hindi, mariin niyang sabi. Lumuhod siya sa harap ni Leah at hinawakan ang mga balikat nito, pilit na pinapaharap sa kanya. Makinig ka sa akin, Laya. Tumingin siya ng diretso sa mga mata nitong puno ng luha. Ninakaw niya ang libro, Laya. Oo, ninakaw niya ang mga salita, ang mga instructions, pero hindi niya kayang nakawin ang puso mo. Hinawakan ni Daniel ang dibdib ni Laya. Dito nakasulat ang totoong recipe, ang bawat sandok ng pagmamahal ng nanay mo noong tinuturuan ka niya. Ang bawat ngiti niya kapag napapasarap ang luto mo. Ang bawat haplos niya sa buhok mo habang naghihiwa ka ng bawang. Naaalala mo ba? Leah, naaalala mo ba ang pakiramdam? Ang mga salita ni Daniel ay parang tubig na dahan-dahang pumatay sa apoy ng kanyang galit at pagkasira. Ang mga alaala ay nagsimulang bumalik. Dumating si Aling Corazon na nagising sa ingay. Sa likod niya ay si Juan at ang ilan pang mga kapitbahay. Nakita nila ang lahat. Walang hiya talaga ang lalaking yon, galit na sabi ni Aling Corazon. Lumapit si Juan kay Leah. Ate Laya, huwag kang susuko. Kami ang bahala sa'yo. Buong gabi, hindi sila natulog. Ang kusina ay naging isang silid ng mga alaala. Umupo silang lahat sa isang bilog. Naalala ko, Leah, nung bata ka pa. Simula ni Aling Corazon. Ang sabi ng nanay mo, ang sekreto sa kare-kare ay ang paggisa ng bagoong. Dapat mabango, pero hindi sunog. Opo, dagdag ni Aling Bebang. At ang sabi niya, dapat daw 3 beses sinasala ang sarsa ng mani para maging pino. Tapos, yung buntot ng baka, dapat pinakuluan sa loob ng 4 na oras. Sabi naman ng isang tricycle driver na laging kumakain doon. Bawat isa ay may ambag. Bawat isa ay may naaalala. Si Laya ay nakapikit lang, pinapakinggan ng lahat. Ang mga salita nila ay naging mga piraso ng isang puzzle. At sa kanyang isip, hindi na niya nakikita ang mga nakasulat na salita sa isang notebook. Ang nakikita niya ngayon ay ang nangiti ng kanyang ina. Ang mga kamay nito habang hinahalo ang malapot na sarsa. Ang paraan ng pag-ayos nito ng mga gulay sa plato. Ang recipe ay hindi nawala. Nagbago lang ito ng anyo. Mula sa papel, ito ay naging isang buhay na alaala. Idinilat ni Laya ang kanyang mga mata. Wala nang bakas ng luha. Ang naroon ay apoy. Daniel, sabi niya, at ang kanyang boses ay buo at matatag. Ihanda mo ang mga sangkap. Magluluto tayo. Kinabukasan, maagang dumating si Leah at Daniel sa venue ng ahlasan ng lahi. Isang malaking convention hall na puno ng mga naglalakihang kusina, mga kamera at mga taong abala. Habang papunta sila sa kanilang pwesto, nakita nila siya. Si Adrian, nakatayo sa kabilang dulo, nakasuot ng isang mamahaling chef's uniform. Magara ang kanyang pwesto, kumpleto sa mga bagong gamit. May kumpiyansa sa kanyang muka
At sa lamesa sa tabi niya, nakabukas ang lumang notebook ni Mama. Nagkatinginan sila ni Laia. Ang tingin ni Adrian ay puno ng pang-aasar at tagumpay. Ang tingin ni Leah ay kalmado. Pero sa loob nito ay isang naglalagablab na apoy na handang tupukin ang lahat. Nagsimula na ang laban. Para sa unang round ng lasa ng lahi, ang lahat ng kalahok ay kailangang magluto ng kanilang bersyon ng classic kare-kare. Ang boses ng host ay umalingaw-ngaw sa buong hall. Kasabay nito ang tunog ng mga timer na nagsimula ng umandar. Sa pwesto ni Adrian, ang lahat ay parang isang perpektong choreographed na sayaw. Mabilis niyang binuklat ang notebook. Sinunod niya ang bawat nakasulat na hakbang. Ang kanyang mga hiwa ay eksakto. Ang kanyang mga sukat ay tumpak. Ang lahat ay mekanikal. Walang emosyon. Walang pag-aalinlangan. Para siyang isang robot na sumusunod sa isang manual. Sa kabilang dulo, ibang-iba ang eksena sa pwesto ni Laia. Walang notebook, walang listahan. Pumikit muna si Laia sa loob ng 3 segundo. Huminga ng malalim at nang imulat niya ang kanyang mga mata, wala na ang mga kamera, wala na ang mga tao, wala na si Adrian. Ang tanging nakikita na lang niya ay ang kusina. At ang imahe ng kanyang ina na nakangiti sa kanya. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang gumalaw. Hindi ito kasing bilis ng kay Adrian, pero bawat galaw ay may layunin. May pagmamahal. Kinakausap niya ang mga sangkap. Inaamoy ang bawat rekado bago ilagay. Pinapakiramdaman ang init ng apoy. Hindi siya nagluluto. Siya ay lumilikha. Hindi siya sumusunod sa isang recipe. Siya ay nagkukwento. Habang nagpapakulo siya ng buntot ng baka, may lumapit na isang judge sa kanyang pwesto. Isa itong sikat na food critic. "Miss De La Cruz," sabi ng judge. "Napansin ko, wala kang dalang anumang notes. Saulo mo ba ang recipe?" Ngumiti si Leah. "Hindi po saulo, sir. Nakaukit po sa puso." Isang simpleng sagot na nagpatigil sa judge. Tumango ito at umalis na may bagong interes sa kanyang mga mata. Sa pwesto ni Adrian, narinig niya iyon, nakaukit sa puso. Bulong niya sa sarili na may kasamang pang-aalipusta. Cheesy. Nang matapos ang oras, isa-isang tinawag ang mga kalahok upang ipresenta ang kanilang mga niluto. Unang tinawag si Adrian. Ang kanyang kare-kare ay isang obra maestra sa paningin. Perpekto ang pagkakaayos ng mga gulay. Ang kulay ng sarsa ay tamang-tama. Ang itsura ay pang-magazine. Ang pangalan po ng dish na ito ay Deconstructed Kare-Kare with Peanut Foam. Mayabang niyang sabi. Sumandok ang mga judges. Kinuha nila ang kanilang mga ballpen. Sinimulan nilang tikman. Tahimik, walang nagsasalita. Nagkatinginan lang sila. "Technically, it's perfect," sabi ng isang judge. "The texture is refined," sabi ng isa pa. Pero ang head judge, isang matandang babae na kilala sa buong industriya bilang si Chef Elena, ay napakunot ang noo. Muli niyang tinikman, umiling siya. "May kulang," sabi nito. "Nasaan ang init?" Ang pakiramdam ng isang tahanan. Para akong kumakain ng isang magandang litrato, pero walang kaluluwa. Nanigas si Adrian. Ang kanyang mukha ay namutla. Habang nangyayari ito, lumapit si Juan kay Daniel na nasa audience area. May iniabot itong isang luma at mumurahing cellphone. "Kuya Daniel, eto na po," sabi ni Ate Leah. "Ibigay ko daw sa'yo kapag tinawag na siya." Kinuha ni Daniel ang telepono, nagtataka. "At ang susunod nating kalahok, mula sa Tondo?" Laia De La Cruz. Naglakad si Laia papunta sa harap. Dala-dala ang isang simpleng palayok na luwad. Walang magarbong presentasyon. Ibinaba niya ito sa lamesa at binuksan. Isang mabangong usok ang kumalat sa hangin. Amoy ng tunay na pagkaing niluto sa bahay. "Ano na naman ang pangalan ng dish mo, Iha?" tanong ni Chef Elena. Tumingin si Leah sa mga judges. Ngumiti siya. "Kare-kare po. Yan lang po ang pangalan niya."
Sumandok si Chef Elena mula sa palayok ni Leah. Simple lang ang itsura, walang palamuti. Ang SARS ay hindi kasing pinunang kay Adrian, pero ang amoy nito ay nangaakit. Dahan-dahan niyang itinaas ang kutsara sa kanyang bibig at sa unang higop pa lang, napapikit si Chef Elena. Hindi ito isang putahe, ito ay isang alaala. Sa isang iglap, bumalik siya sa kanyang pagkabata, sa maliit na kusina ng kanyang lola. Ang lasa ng mani ay buo, ang lambot ng karne ay perpekto, ang alat ng bagoong ay tamang-tama ang timpla. Bawat sangkap ay may kwento, bawat subo ay may kasamang pagmamahal. Tumulo ang isang butil ng luha mula sa kanyang mata. Ang ibang mga judges ay nagsimula na ring tumikim. Ang kanilang mga seryosong mukha ay unti-unting napalitan ng pagkamangha, tapos ay ngiti. Ito ang tunay na kare-kare, sabi ng isang judge na hindi mapigilan ang sarili na sumandok muli. Paano mo ito nagawa, iha? Tanong ni Chef Elena. Ang kanyang boses ay puno ng emosyon. Tumingin si Leah kay Adrian na ngayon ay hindi na maintindihan ang nangyayari. Ang recipe po ay galing sa nanay ko. Mahinahon niyang sabi. Ito po ang nag-iisang pamana niya sa akin. Isang pamanang ninakaw. Isang bulungan ang kumalat sa buong hall. Tumingin ang lahat kay Adrian. Anong pinagsasasabi mo? Sigaw ni Adrian. Nagsisinungaling siya. Ako ang may-ari ng resipeng yan. Narito ang ebidensya. Itinaas niya ang lumang notebook. Opo, sa kanya po ang libro. Pag-amin ni Leah na ikinagulat ng lahat. Pero ang puso po ng resipe nasa akin. Patunayan mo, hamon ni Adrian. Sige, kalmadong sagot ni Leah. Tumingin siya sa audience. Daniel, iyon na ang hudyat. Tumayo si Daniel. Kinuha niya ang cellphone na bigay ni Juan at isinaksak ito sa isang cable na konektado sa malaking screen sa entablado. At para po sa kaalaman ng lahat, sabi ni Daniel, ang kanyang boses ay malinaw at matatag. Bago po ang kompetisyon, nag-install kami ng isang maliit at murang CCTV camera sa aming karinderya para po sa seguridad. Sa screen, isang video ang nagsimulang mag-play. Ang video ay medyo malabo, kuha mula sa isang sulok ng kusina ni Mama. Pero malinaw na malinaw ang mga pangyayari. Ang pagdating ni Adrian, ang pag-uusap nila ni Leah, ang yakap. At habang nakayakap si Adrian, kitang-kita ang paggalaw ng kanyang kamay. Dahan-dahan itong binuksan ang drawer ng aparador sa likod ni Leah. At mabilis na kinuha ang isang bagay mula sa loob. Isang maliit na notebook. Itinago niya ito sa loob ng kanyang coat bago bumitaw sa yakap. Isang malakas na boo ang umaling-aungaw mula sa audience. Ang mukha ni Adrian ay nawalan ng kulay. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Hindi! Edited yan! Pakanan niyo yan! Sigaw niya pero walang sino man ang naniwala. Sa gitna ng kaguluhan, isang lalaking nakasuit ang biglang tumayo mula sa audience at umakyat sa stage. Isa pala ito sa mga major sponsor ng event at siya rin ang bagong business partner ni Adrian. Mr. Montemayor, sabi ng lalaki sa mikropono, consider our business deal terminated. My company does not associate with thieves and liars. Gumuho ang mundo ni Adrian. Isa-isang nagsialisan ang mga judges sa kanilang lamesa. Ang mga kamera ay nakatutok lahat sa kanya. Ang kanyang pangarap na maging sikat ay natupad. Pero sa paraang hindi niya kailanman inakala. Siya na ngayon ang pinakasikat na magnanakaw sa buong Pilipinas. Habang ina-escort siya ng mga security guard palabas, tinawag siya ni Leah. Adrian, lumingon ito. Ang kanyang mga mata ay puno ng galit at pagkalito. Salamat, sabi ni Leah. Para saan? Naguguluhang tanong niya. Salamat, dahil tinuruan mo akong hanapin ang sarili kong sangkap at hindi iyon nakasulat sa kahit anong libro. Nang gabing iyon, idineklara ang panalo. Ang grand champion ng lasa ng lahi
ay walang iba, kundi ang puso ng tondo. Laya de la Cruz ng kusina ni Mama. Isang malakas na palakpakan ang yumanig sa buong hall. Umakyat si Lia sa entablado, umiiyak. Pero ngayon ay luha na ng tagumpay. Sinalubong siya ng yakap ni Daniel. Mula sa audience, isang buong barangay sa pangunguna ni Aling Corazon at Juan ang umakyat din sa stage, dala-dala ang isang malaking banner. Niyakap nila si Laya, ang kanilang kampeon, ang kanilang inspirasyon. Sa gitna ng konfeti at mga kumikislap na ilaw, tumingin si Lia kay Adrian na papalayo. Sa isang sandali, nagtama ang kanilang mga mata. Wala nang galit sa puso ni Laya, wala nang sakit. Ang naroon na lang ay awa at isang pakiramdam ng kalayaan. Ilang taon na ang lumipas. Ang amoy ng adobong kumukulo at ang halakhak ng mga bata ang pumuno sa hangin. Ang eskinita sa tondo ay mas masaya at mas makulay kaysa dati. Ang kusina ni Mama ay hindi na lang isang maliit na karinderya. Isa na itong pundasyon, isang community restaurant na mayroon ng 3 sangay sa iba't ibang lugar na ang layunin ay tulungan ng mga single mother na makapagsimulang muli. Ngayon ay araw ng pasasalamat. Isang malaking salo-salo ang inihanda ni Lia para sa buong barangay na tumulong sa kanya. Dahan-dahan lang, Martha, saway ni Lia sa kanyang 4 na taong gulang na anak na masayang naglalaro ng harina sa isang sulok ng kusina. Ang pangalan ng bata ay hango sa kanyang ina at ang nangiti nito ay ngiti rin ng kanyang lola. Lumapit si Daniel na ngayon ay kanyang asawa na at niyakap siya mula sa likod. Isinandal ni Lia ang kanyang ulo sa dibdib nito habang pinapanood ang kanilang munting anghel. Nakikita mo ba yan, mahal? Bulong ni Daniel. Manang-mana sa'yo, amoy kusina na rin. Nagtawanan sila. Ang mga salitang minsan ay naging isang patalim. Ngayon ay isa ng musika sa kanilang pandinig. Iniabot ni Aling Corazon ang isang sulat kay Laya, galing sa koreo. Sabi nito, mula sa bilangguan, kay Adrian. Binuksan ito ni Lia ng walang pag-aalinlangan. Maikli lang ang sulat, isang simpleng paghingi ng tawad, isang pag-amin sa lahat ng pagkakamali, at isang hiling na sana ay maging masaya siya. Dahan-dahan niyang tiniklop ang papel. Tumingin siya sa labas, sa mga taong masayang kumakain. Kay Daniel, nakarga-karga ang kanilang anak. Sa signboard ng kusina ni Mama, ang pagpapatawad pala ay hindi para sa kanya. Ito ay para sa sarili. Ito ang huling sangkap na kailangan niya para tuluyang maghilom ang kanyang puso. Ang pagpapalaya sa galit ay ang pagpapalaya sa sarili. Suminghap siya ng malalim. Naamoy niya ang lahat, ang sinaing, ang menudo, ang bango ng mga bulaklak sa lamesa. Hindi ito amoy ng kahihiyan. Ito ang amoy ng pagbangon. Ang amoy ng pag-asa. At higit sa lahat, ito ang amoy ng isang pusong natutong magluto muli para sa sarili.